Diba? Ang layo ng 120 sa 1 trillion. So, dapat dito kayo mag-ingay. Araw-arawin nyo rin para naman maniwala kami. O, araw-arawin nyo kasi nga inaraw-araw nyo, lalo-lalo na napakaraming mga congressman dyan, inaraw-araw nyo yung hearing dyan patungkol dyan sa kay Vice President Sara Duterte, kay magandang araw mga kababayan. And ito na, mukhang meron na pong masasampulan. Although ngayon nakikita po natin, puspusan ho ang investigasyon patungkol nga po dito sa mga palpak ng mga flood control. But at this time, no? Ayun mo dito sa report ay iimbestigahan na itong mga mamahaling sasakyan nitong ni Sara Diskaya. Matatandaan po natin mga kababayan, itong si Sara Diskaya po, nagkaroon po ito ng interview sa kay Julius Babaw na kung saan pinakita niya na di umano talagang meron silang mga mamahaling sasakyan. At nung tinanong nga kung paano yumaman, sinabi niya po nung sila po ay nag-DPWH. Na kung matatandaan po natin, itong si Sara Diskaya po mga kababayan, nakakuha din po ito sila ng kontrata sa gobyerno na dito nga po talking about the flood control. And ngayon, dahil nga siyempre, nakita naman natin talagang maraming ghost project, maraming mga palpak, ito na, iimbestigahan na po mga kababayan. Alam po dito sa report po ng News 5. Okay? Bureau of Custom ang nag-iimbestiga. Although, nagkakaroon din ng investigasyon doon sa Senado, ito ho, Bureau of Custom mga kababayan. Panoorin ho natin. Ang nasa 4 na pong mamahaling imbestigahan ng Bureau of Customs ang nasa 4 na pong mamahaling sasakyan ng pamilya Diskaya. Yan po ay matapos ipagmalaki ng mag-asawang sina Sara at Curly Diskaya ang kanilang luxury car sa mga nakaraang panayam. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, bubusisiin ng ahensya ang consignee ng mga sasakyan. Yan po ay para malaman kung may mga paglabag sa panuntunan ng ahensya sa pag-import ng mga ito. Kasi take note mga kababayan, itong mga mamahaling sasakyan po nila Sara Diskaya, actually kadalasan ho nito ay gagaling ho sa ibang bansa. Although sinabi niya rin naman yan. Na open naman po yung informasyon dyan. Patitignan ko po kagad, makakaasa po kayo. Subalit Manong Ted, yung kapangyarihan po ng BOC na pamamagitan ko po, yung LOA pwede pong gamitin kagad yan kapag commercial establishments po, or warehousing. Subalit pagbahay na po o residential bahay po yan. Kailangan po natin ng 40 po dyan. Mga kapatid, Rose Cabal. So ayan, antayin po natin, no? Itong report po ng News 5, tingnan po natin na kung saan, ano ba ang magiging resulta patungkol nga po sa gagawing investigasyon nitong patungkol dito po kay sa mga mamahalin sasakyan nito nila Sara Diskaya. Kung matatandaan po ninyo mga kababayan, ito yun Ito yun, papakita ko lang sa inyo at babalikan lang po natin na di umano. Ngayon maya-maya, meron na daw nahuli na isang nagtangkang manuhol sa congressman. Engineer daw ito, mamaya pag-usapan natin yan. But dito muna tayo. Ito yung panayam kay Sara Diskaya na pinagmalaki niya po. Ito, ang kanyang mga mamahaling sasakyan. Ito mga kababayan. Parang dito sa baba, parang personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 40 plus. 40. Mga 40 plus. Ano klase mga sasakyan to? Usually gusto namin yung mga SUVs para kasi 4 yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat. Parang nasa isang sakayan. Oo, nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Alam nyo, wala namang kong problema kung ang isang personalidad ay yumaman. No, hindi naman natin sinasabi na ito po sila, yung yaman po nila ay galing sa nung sila po ay naging DPWH, no? Ang sila ho ay naging isa sa mga kontraktor diyan talking about the flood control. Pero mga kababayan, kung lumabas man po sa investigasyon, okay? Na talagang kinurakot po nila ang pundo po to diyan po sa flood control. Abay ibang usapan na 'yon. But at this time hindi pa po natin sinasabi dahil nga po wala pa namang talagang kumpletong investigasyon na nagsasabing kung sila ba ay nangurakot sa flood control o hindi. Pero tuloy po natin. Hindi na lang, sa dami. Pinapagamit namin sa mga bata as yung hatid sa school yung mga bata. Or kaya yung iba kasi, yung anak ko, yung dalawang anak ko kaya na mag-drive. So minsan ginagamit nila. Ano klase mga kotse to? Describe mo sa amin. Okay, so mostly American car siya. So ito yung Cadillac, white and black. Ito yung sports. Talaga isang yaman, no? Mamahalin talaga. Yeah, sports edition. Yes. Okay. 20, ano yata yan? 20... Basta. 20 something. And then, syempre, yung Lincoln Navigator. Ito yung una na bili namin. Tapos yung... Ay, hindi.
Ay, hindi, yung black lang una nabili namin. Tapos yung white, gusto kong may white din siya. Wow. Black and white. Wow. Black and white. Yes. Tapos, nung tinanong siya dito kung ano yung dahilan ng bakit sila yumaman, ito pakinggan natin. Jex. Parang Pakinggan natin. Meron dito eh. nag-depreciate lang naman niya. Ayos yung... Ito nga rin sa inyo. Yeah. So, Serati. yeah. So, nung lumabas siya, bumili kami na Maserati, itong model na to. Hindi rin siya nagagamit. Anak ko lang gumagamit. Ito, this is one of na talagang gamit na gamit namin. This is the G63. Matte fit. Ang nakakalungkot kasi nga ho dito mga kababayan, dahil nga syempre, yung ating mga kababayan ngayon, lumalangoy ho sa baha. Napakarami pong talagang apektado dahil nga sa mga palpak ho ng mga flood control. Kaya nga po, maging tayo ho ay umaasa po tayo na dumating yung time dito po sa mga ginagawang investigasyon. Pero to be honest, it's my own opinion. Ang inaasahan ko lang talaga dyan, na nag-iimbestiga, although magkakaroon din po ng investigasyon dyan sa Congress. Di ba, nagkaroon na rin po ng investigasyon dito sa Senado, pero mas umaasa ho ako dyan sa pamumuno po ng Blue Ribbon Committee na sa pamumuno nga po ni Senador Marcolita. Okay? So yan po, ganyang kalaki. So hindi natin sinasabi kung yan ba ay galing sa pundo ng taong bayan. As of now, wala ho mga kababayan. To be clear lang sa ating pong mga manonood. But umuugong pa din until now ang investigasyon mga kababayan. Okay? And meron po dito report din mga kababayan dahil nga po nung nakaraang hearing po, nung nagkaroon po ng pagdinig dyan sa Senado, sa pamumuno ni Senador Marcolita, pinasumo na, sabpina na ho, itong mga may-ari ho ng mga kumpanya ho na ito na hindi dumating doon po sa naturang pagdinig. Kasi dapat ho talaga, sila po talaga dito ang sumagot. Alam nyo naman, si Marcolita walang sinisino-sino yan eh. Ito po, ang sabi po dito mga kababayan, news update, Senate President Escudero nilagdaan ng sabina laban sa mga sumusunod na kontratista na bigong dumalo sa unang pagdinig sa Blue Ribbon Committee ukol sa mga isyong katiwalian sa flood control project. Ito na ho mga kababayan. And kasama na nga po dyan sila. Itong si Sara Diskaya, sino pa, mga personalidad pa na kung saan ay dawit nga po dyan. Okay, patungkol dyan sa issue na kung saan sila po ang mga kontratista dyan ho sa mga flood control ho na yan. Okay? So at this time, abangan natin kung ano talaga ang magiging resulta dyan sa investigasyon ni Marcolita, pero tayo pong lahat ay umaasa. Okay? Ito, ano na to? Singit ko lang to si Tambaluslos mga kababayan Singit ko lang to dahil nga po ngayon ay National Heroes Day. Ito po, nagbigay po ng mensahe si Martin Romualdez, mga kababayan. So, kung matatandaan ninyo, sinabi po ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lang ang may hawak po ng pundo. Ayun kay Vice President, itong si Martin Romualdez and si Saldico. Yan naman ang sinasabi po ni Vice President Inday Sara Duterte. Ang sabi po dito mga kababayan ni Martin Romualdez cannot allow corruption, injustice, or indifference to under the gains our heroes secured. To tolerate this world be a betrayal of their memory. Pinaalalahanan ni Speaker Martin Romualdez ang mga tauhan sa gobyerno na palaging unahin ang bayan kaysa pansariling interes. Ito na ang sinasabi ko Ang galing ho ng mensahe nitong ni si Tambaluslos, no? Unahin ang sambayan ng Pilipino bago ang sarili. Aray ko po! Kanina ho, nung meron ako na-interview, isa sa mga kasama ho natin, na kung saan ay lumalaban na dating Marcos loyalist, ang sinabi niya dito nung kanyang binasa ito, naging pahayag ni Martin Romualdez, ang sinabi niya dito, paano unahin? Ngayon nga, lumalangoy sa bahan, sambayan ng Pilipino. Paano unahin? Kayo nga mga nakaupo, ang ganito ho, ang naging resulta, nakita ho natin. Under ho sa inyo itong mga pamumuno na ito, paanong unahin? Yung mga palpak na flood control, nagkalitsi-litsi na mga kababayan. By the way, abangan ho natin ang mga susunod na kabanata. Meron pa po dito mga kababayan, sunod ko lang ito. Dahil alam naman po natin kung gaano po talaga ang hinaharap po ng bansa natin. No? Talagang matindi si Atty. Rowena Guanzo, no?
inano na si Tambalolo. Nilagay na sa kanyang puto. Ayan, in-upload na ni Ma'am Rowena Guanzon. Meron dito mga kababayan, naging pahayag itong ano ba yun? Hanapin ko lang saglit itong naging pahayag eto may pahayag dito si Bunuan Tatanggalin ko kayong lahat. Dahil nga po merong di umano na huli. Sabi po dito ni Bunuan, it will serve as a lesson to all the district engineer na gumagawa po ng ganito. Ito yung kanyang naging pahayag pagkatapos nga mga kababayan, ayun po sa report na mayroon pong isang engineer na nanuhol po sa isang representative o congressman. Ito po, ang sinabi niya po dito. Okay? So, it will serve as a lesson to all the district engineers na gumagawa po ng mga ganito. Sabi ko, pagka mayroon pa po yung mga gumagawa ng ganito, mag-isip-isip na kayo. Putik, ang tagal mo na dyan. Dapat noon mo pa ginawa yan Diba? Kasi kung totoo talaga yung intention nito ni Bunuan, dapat noon niya pa yung ginawa. Hindi ko naman sinasabi na hindi totoo, Pero sa akin lamang opinion mga kababayan, dapat noon mo pa ginawa yan Para hindi na sana mararanasan itong mga ganitong palpak ng mga flood control. Kaya nga meron ditong pahayag ang Manggagawa Party List Mamaya babasahin ko sa inyo. Ito po, tatanggalin ko po kayo lahat pag mayroon pa akong naririnig na mga ganitong pangyayari. Diyos ko naman, wag mo kaming utuin. Ito naman si Bunuan Diba? Alam mo, napakaganda hong pakinggan ito, mga ganitong pahayag ng mga kung sino mga personalidad yan. Pero alam mo, yung ganyan, kung ginawa nyo yan, noon pa, hindi na nagkalitsi-litsi yung ganito mga flood control, Tayo, dadalihin na naman yung mga kababayan natin, Ito nga, meron ako kaninang nakita, Meron ako kaninang nakita yung Manggagawa Party List. Ito, mga kababayan. Okay? So, Manggagawa, okay ba? Ito. Meron ditong pahayag ang Manggagawa Party List Although hindi naman ito siya solid or sumusuporta sa mga Duterte, pero ito talagang makabayan ito Ito ang sabi po nito ni Manggagawa Party List. Ito sa naging pahayag po ni Secretary Bunuan ng DPWH. Sabi po dito ni Eli San Fernando, ang representative po ng Kamanggagawa Party List, iba talaga tabas ng muka nitong si DPWH Secretary Bunuan, di matablan-tablan ng hiya. Yan ang sinasabi ko Yan na ang sinasabi ko. Hindi matablan-tablan ng hiya, sabi ko ni Eli San Fernando. Unahin mong tanggalin sarili mo. Ayun, naluko na. Kaya sarili mo, tapos sumailalim ka sa investigation command, responsibility of the at delikadisa tawag dyan, SEC. Ayan po, padamdam Talagang galit na itong Eli Fernando mga kababayan ng Kamanggagawa Party List, Pero meron pa ako ditong meron pa ako ditong isa po dito ipapakita ko, naging pahayag din po ni Cathy Binag. Meron ditong pahayag si Cathy Binag Ito, tingnan natin ipakita ko lang sa inyo mga kababayan ko kasi maganda ito itong pahayag ni Cathy Binag. Kasi nung nakaraan po, yung issue po doon patungkol nga sa di umano, sabi ho nila, kinurakot daw di umano, although wala pa na, may pendings na po ang kuha na, wala namang problema. Pero etong mga anti-Duterte ho mga kababayan, grabe itong ngak-ngak nitong mga tulunggis na ito Diba? Talking about doon sa 125 million na confidential fund umano ni Vice President Sara Duterte. Itong pahayag ni pakinggan natin to naging pahayag ni Cathy Binag Ayan. Pahayag po ni Miss Cathy Binag. Magandang gabi, mga friends. Mga friends talaga. Hi, hello. Anyway, eto, kakatapos ko na mag-dinner. Nag-video ako ngayon kasi gusto ko lamang magtanong. Gusto ko lang tanungin yung mga maiingay sa social media na dati ay walang hinto at walang humpay kung banatan or questionin at mag-ask ng accountability sa 120 million
Yun na, Conti Fund ni VP Sara. Bakit ngayon ang tatahimik at hindi pinag-uusapan ang almost 1 trillion plus? Sabihin natin not almost, 1. Actually, doon nakaraan, nung nagsalita po si Atty. Marcolita na di umano nasa around 1.2 trillion pesos. Although mga kababayan, kasi nga po nagbigay po ng datos ang ating hong Pangulo na di umano ay nasa 500 plus billion. Pero itong total na ito, ayun po kay Marcolita, nung way back 2022, okay, up to 2024. So kung suma total, kung isasabay po natin ang 2025, nasa around 1.2 trillion. Isipin, napakalaking pera nito. Samantalang grabing ingay nyo. Ang kakapal talaga ng mapagmumuka, ano? Ang ingay nyo nung pinag-uusapan ng 125 million di umano ni Vice President Sara Duterte. Itong pag-usapan natin. Tuloy natin. Plus talaga na flood control projects at iba pang ghost projects na kasama nito. So bakit po hindi niyo ito pinaglalaban if you're asking for accountability? Bakit po kayo nananahimik? Kung ang talagang inyong hangarin is para sa bayan, kasi yan naman mo ang panawagan nyo din noong mga panahon kini-question nyo yung Conti Fund. So eto ho, mas matindi. Ayan na ho, pinag-uusapan, may mga ebidensya. At saka meron na hong, ang tawag dito, lumalabas na ho yung katotohanan. Bakit hindi nyo ho ito pag-usapan? Dahil ito ho ay 1 trillion pesos plus. Laki. Napakalaki na pera ho dito. At ito dapat ay pagtuunan natin ng pansin dahil ang perang yan ay pwede na ho makatulong sa mamayang Pilipino at mapagaan ang pamumuhay ng mga may hirap. So eto ho ilaban nyo kung you really care, you're really looking for accountability or you really care for our nation, diba? Kasi mali naman yung selective lang, diba? Ang layo ng 120 sa 1 trillion. So dapat dito kayo mag-ingay, araw-arawin nyo rin para naman maniwala kami. Araw-arawin nyo kasi nga inaraw-araw nyo, lalo na napakaraming mga congressman dyan, inaraw-araw nyo yung hearing dyan patungkol dyan sa kay Vice President Sara Duterte, kay Pangulong Duterte. Ito araw-arawin nyo to, ha? Okay, sa mga congressman dyan, ha? Ito yung dapat pagtuunan ho natin ng pansin. Ayan tayo yan ang problema sabi ni Ma'am Cathy Binag, yung maiingay dyan, nung panahon ho ng pinag-uusapan ng di umano ay 125 million ni Vice President Sara Duterte, eto daw umano ang dapat niyong pagbigyang pansin. Na ang talagang inyong hangarin is para sa mamamayang Pilipino at sa ating bayan, hindi po sa inyong personal na interest lamang. God bless and good night. Hindi kasi mga kababayan ko, eto sabihin ko lang sa inyo, napakarami po dyan mga pinklawan. Ito mga pinklawan, maingay ito masyado Mga dilawan, yung mga ralihista ho na yan. Kabataan Party List, Akbayan Party List, ito maiingay ito Maingay ito masyado mga kababayan. Nung panahon pa ni Pangulong Duterte, na i-cover na ho namin itong mga to Itong mga, yung mga yan ho. Okay? Ngayon, nung time ni Vice President Sara Duterte, ang ingay-ingay nyo. Ito naman ngayon, dapat dito kayo mag-ingay. Ano ba yan? No? Yung lahat po ng mga maiingay noon, dito kayo mag-ingay. Yung mga school na naghahanap po ng accountability, nagdidimand ho ng accountability, talking about the confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ito dapat ang inyo, dito kayo mag-ingay, yung mga school dyan, yung mga universidad, na mga di umano dapat ma-serve ang accountability, hanapin kay yung kung saan ginastos. Ito mga kababayan, malinaw na ho ito sa malinaw mga kababayan ko. Kung titingnan po natin, sobrang malinaw na po ito, malinaw, nandyan na po ang mga ebidensya. Hahanapin nyo na lang kung sino yung mga mga nag-implement, sino yung mga dapat managot. Ito hindi ho yung ebidensya yung hahanapin nyo dito. Ito maliwanag ito. Kung si Vice President Sara Duterte, hinahanap nyo pa yung mga ebidensya para masasabi nyo na talagang kinurakot niya yung 125 million pesos. Okay? Baliktad ito Kasi kung titingnan po natin, nung kay Vice President Sara Duterte, ebidensya yung hinahanap nyo. Ngayon, nandyan na po ang ebidensya. Yung hahanapin nyo na lang po kung sino ang dapat managot. Baliktad, di ba? Kay Vice President, ebidensya ang hinahanap para masasabi nyo na talagang kinurakot niya. Ngayon, baliktad. Nandyan na yung ebidensya na ilatag na ho. Una-una, noong nakaraang araw, nagkaroon ho ng mga pagbaha. Hindi lamang dito sa Metro Manila, maging sa ibang location po ng ating bansa.
No? Saan napunta yung mga flood control? Ang Manila City Hall, binaha. Inabot ng baha. Ang Senado, binaha. Mga kababayan. Isipin niyo po yan. Panahon po ni Digong, hindi naman nangyayari yung bahain yung Senado dyan. Bahain yung City Hall. Although, that time, meron naman talagang binabaha din. Itong light dito, banda sa may, ano ba tawag dito? Yan sa may Top Avenue. Pero slight lang. Ganun lang yung baha. Kunti lang talaga. Kasi nandyan kami that time eh. O, eto ha. Kailangan mga kababayan talagang mayroong managot. By the way, dahil nga sa isasalang na rin po ni Marcolita sa investigasyon, itong pamilya Diskaya, o hindi naman pamilya, itong si Sara Diskaya lang, dahil sila po ang ano dyan sa flood control ho na yan. So, tingnan po natin mga kababayan kung ano pa po Iimbestigahan ng ang Bureau of mga Customs susunod ang na sitwasyon. apat na pong Meron pa ako ditong ipakita sa inyo eh. Lang ha. Kasi, ito naman nung kabila na ito, meron ditong naging pahayag si Mr. President din mga kababayan eh. Nung pinakita ko nga ito doon sa kasama ko natin, natawa din siya eh. Diba? Sana ba yung share ko dito? And ito, wait lang. Bago tayo doon mag-proceed, meron pa pala ako muna ipapakita sa inyo. Actually, ito'y post mga kababayan ni, ayan, post ito ni Dr. Richard Mata. Kasama po natin din po ito mga kababayan. Ito sabi po ni Dr. Richard Mata, pati ang Diyos, sawang-sawa na sa korupsyon. Sa Pilipinas, nung nagyabang na may 200 billion flood control projects, biglang binagyo. Okay? Biglang binagyo. Para magkaalaman, Lord, wala na po kaming tiwala sa mga tao. Kayo na lang po ang sumagip sa amin. Kasi kung titingnan po natin mga kababayan, accurate naman yung sinasabi ni Dr. Richard Mata. Kasi kung babalikan po natin, way back 2024, matatandaan nyo, di ba? Sinabi po nun ni BBM, sabi niya, nakapagpatapos na po tayo ng 5,000. Ang bilis ng panahon, no? Sabi niya, nakapagpatapos na po tayo ng 5,500 flood control. Ang mga congressman, tayuan sila. Standing ovation, mga kababayan. Palakpakan ho yung mga congressman. Doon yung makikita talagang ganun sila. Tayuan sila, tapos palakpakan. Tapos, yung time ho na yon, nandun kami sa Quezon City that time. Ang nangyari, di ba nagkaroon po ng zona yun, babandang mga alas 3, alas 4. Pagdating po ng alas 6, umulan. Tingnan nyo ha. Sabi ko talaga ito sinasabi ko, kalikasan talaga yung nagpapakchiko sa mga ito eh. Sabi niya, nakapagpatapos na, 1 oras po mga kababayan, tapos niya sinabi diyan, umulan. Nang pag-ulan po mga kababayan, ayun na, nagsimula na yung mga pagbaha dito, pagbaha doon. And pagkatapos po nun ulanin, mga kababayan, at ito na, baha na po. Hindi lamang ho dito sa dito sa Top Avenue, may ibang lugar pa. Tapos anong nangyari? Ngayong 2025, sinabi niya naman na, mahiya naman kayo sa taong bayan. O kasi nga, palpak yung mga flood control eh. Diba? O, nakita naman natin. Sabi ko nga, iniisip-isip ko bago yung SUNA, sabi ko, ano kayang sasabihin niya ngayon? Kasi baliktad eh. Di ba 2024, umulan after SUNA. Di ba, pinagmalaki niya. Talagang accurate eh. Parang, alam mo, parang God to eh. Will of God to eh. Kaya nakikita natin na para talagang i-fact check ho sila. Kasi, way back 2024, umulan after SUNA. Di ba? Kita niyo yung difference? Ngayon 2025, bumaha, umulan before SUNA. So, may pagkakaiba talaga. Kasi nga, baka naman kung hindi po nangyari na nagkaroon ng ulan nung bago ho magdating ang SUNA nung way back nung July 28, baka naman ipagmayabang niya. Kung 2024, baka sinabi niya nakapagpatapos na tayo ng 5,500 flood control kaso binangga ng barko. Tapos ang sagot niya pa na overwhelmed lang daw yung siya naman tao ni Oy. yung mga flood control nandiyan naman daw. Oh. Ayan, di ba kita nyo? Talagang talagang inaano na kayo ba ng kalikasan na mismo nagpapak-check sa inyo? Ngayong araw po ngayong National Heroes Day mga kababayan, meron din naman si BBM, meron din naman siyang pahayag. Pakinggan natin yung pahayag ni BBM ha. Ito sabi niya Ayan, ito po sa report po ito ng News 5. Pahayag ni BBM, magtulong-tulong po tayo na labanan ang korupsyon. Ang galing!
Pero yung PECC, mga kababayan, na binuo po ni former President Duterte para labanan ang mga nakaupo po sa gobyerno ng mga corrupt or nagpukurap, siya po, pagkaupo niya, binuwag yung PECC, mga kababayan, na unsa naman tao ni Oy. Sipin mo former President Duterte, binuo niya yon para nga labanan yung mga corrupt na politiko. Tapos ikaw, pagkaupo mo, sinabi mo noon ang ikaw yung nangangampanya continuity, binuwag mo kaagad yung PECC, mga kababayan, na unsa tayo BBM, Oy. By the way, ito yung sabi ni BBM, magtulong-tulong po tayo upang labanan ng korupsyon, labanan ang pag-aabuso sa tungkulin. Sino ba nakaupo? Di ba ikaw naman? Ano bang mayroon utak to si BBM? Ano bang mayroon to utak? Isipin mo ito labanan ang pag-aabuso sa tungkulin. Siya naman nakaupo, siya naman pangulo. At labanan ang pagyurak sa ating karapatan. Kayo naman dyan nakaupo Ewan ko sa'yo, boy BBM. Budol mo talaga kami. Grabe yung pagpakahirap din ng mga kababayan natin noon. Maipanalo ka lang. Ay, nako, BBM. Ang laking pagsisisi ko. Pati 10 ng aking mga kasamahan noon. Kung hindi dahil sa amin, hindi ka mananalo. Sinasabi ko sa inyo, 101%. Kung hindi dahil sa amin, hindi ka mananalo. Wala nga pumapansin sa iyo ng mga media noon Di ba? Kabila kanan nga, binabanatan ka ng media Yung 2 o 3 billion estate tax mo daw, di umano, yun yung pinupuna. Baka lalabas na naman yan. Di ko alam kung tatakbo ka ba, di ko alam yan baka lalabas na naman yan kasi noong 2022 yan ang binabalik-balik ng mga media Ang laging kino-cover para lang masiraan ka. Okay? Kaya nga yung tumanggap lang sa iyo noon yung nagbalita lang at nagsumuporta sa iyo dati yung SMNI No? Yun lang naman By the way, meron ditong survey mga kababayan. Ang sabi po dito sa survey, ito may survey Ito, pinost ko nga in-upload ko rin. Shinare ko pala kasi upload ito ng isa sa mga sumusuporta din po kay Pangulong kay Pangulong Duterte. Ang sabi po dito, di umano sa survey, majority ng mga kabataan humanga sa husay sa pamumuno ni BBM. Tragis na yan. Pero totoo lang mga kababayan. Kabataan di umano. Anong alam ng mga yan? Tragis. Tingnan mo yung mga anti-Duterte, mga kabataan, mga kababayan. Kasi, naniniwala yan sa sul-sul doon sa mga school nila Di ba? Tingnan mo yung mga nagrarally na anti-Duterte. Mga kabataan, yung mga sa universidad, na hindi pa naman talaga totoong alam kung ano ang realidad na nangyayari sa bansang ito. Kung ano nangyayari sa mundo, kung ano ang tunay na buhay ng isang mamamayang Pilipino dito sa bansa natin. Yan sila, pinapakain pa ng mga magulang nila yan Yan sila nag-aaral pa yan at umaasa pa yan sa mga magulang nila. Tingnan mo, pagka yan sila ay naghanap buhay na ng sarili nila. Pumunta ka sa mga palengke, anong kausapin mo doon? Puro sila, puro pro Duterte sila. Maniwala. Sabi ko nga sa iyo, naghahamon nga ako Ito hamon ko ito sa mga kasamahan ko rin naman dati ngayon na mga BBM vlogger. Ito hamon ko sa inyo. Hamon ko talaga to sa inyo. 101%. Kahit sino pwedeng kumasa. Ito hamon ko sa inyo na sinasabi nyo magaling si Bongbong Marcos na Pangulo. Lumaban kayo sa akin. Mag-survey tayo. Ito neutral Sports lang. Walang samaan ng loob. Walang personalan. Ito. Sports lang. 20K. Pag lumamang si BBM sa survey, kasi sabay naman tayo mag-survey, di ba? Sabay tayo. Tapos meron tayong moderator na neutral. Relax lang yan siya dyan. Diba? Ito. Pag nanalo si BBM sa survey, panalo ka 20K. Yan sinasabi ko sa'yo. Pero kapag ka natalo kita at lumamang si Tatay Digong sa survey natin, panalo ako 10K. Napakalaki niyan. Napakalaki. Kalahati yung difference. Kahit na sino dyan. Kahit kilala ko dyan ng mga nandyan sa Malacanang ng mga vlogger dyan pupunta dyan. Ako, sinasabi ko sa inyo, kumasa kayo sa akin. Kung talagang sinasabi nyo na magaling yan si BBM na presidente nyo.
Hindi, totoo yan mga kababayan ko. Kasi ang dami, tagal ko na naghahamon sa mga BBM vlogger. Sinasabi ko sa kanya, mag-survey tayo. Kaya, walang kumakasa. Kahit yung mga kasama ko dati, walang kumakasa kasi alam nila, di ba, yung tanong napaka-basic. Okay? Ma'am, sir. Okay? Yan yung matanong. Ma'am, sir, para po sa inyo, sino po ba ang magaling na pangulo? Okay? Nung panahon ba ni former President Duterte or kung panahon ni BBM? Yun lang naman yung tanong eh. Mamimili lang naman sila eh. Pag napanood mo to, kung sino man dyan sa mga BBM vlogger, mag-survey tayo. Sana kumasa dyan kung sino man dyan makakapanood nito. Eto mga kababayan, meron po ditong pahayag si Tiangco. Isa ito sa naging campaign manager ng Alyansa. Ito, panoorin natin kasi mukhang tumakas na yata si Saldico eh. Hindi kasi nagpapakita ngayon eh. Pero since na-mention nyo kanina si Congressman Ko, at ulit natin sinasabi na siya na may makakasagot, so nito. Because diba, sino pa makakasagot? Wala na the records eh. Pag hindi pa niya nasagot yan, nako, ano nangyari na, paano napalitan yan nung imposible. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte noon, there are only two people who runs the budget, Saldico and the Speaker. So ngayon po, do you support the idea po na ang dapat na number one na ma-invite sa mga Senate hearing regarding po sa mga flood control projects ay si mismong Congressman po? Yes. Agree. Ito na ha. Sinabi na po ni Tiangco. Si Tiangco, Representative Tiangco, ito yung campaign manager ng Alyansa na halos naman nalaglag. Natalo si Abalos, natalo si Bong Revilla, o natalo si, sino pa ba? Binay, Bong Revilla, Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, kumalaban kasi sa Duterte, tingnan mo, kahit sikat na sikat, di nanalo eh. Manny Pacquiao, Abalos, sino pa? Binay, sino pa nga? Marami pa eh. Hindi, alam nyo, si Ping Lacson naman at saka si Soto, mananalo talaga yan kahit di yan dumikit sa mga mga Marcos. may pangalan na yan eh. At saka kahit papaano, sabi nga nila may nagawa naman sa bansa natin. Kaya by the way, tuloy natin to sinasabi ni Tiangco. Kung itong sasabi ko ay umaten talaga sa maging topic. Kung wala ko siyang pinasag. Nagtatago nga sa US. Merong nagsabi na reporter, sabi paano yan kakadalo sa investigasyon nagtatago na sa US, paktay na. Sabi ng isang itong nag-i-interview yung Representative Tiangco na kababayan. Nagtatago na sa US, paano daw makakadalo yan? Alam mo. Pero since na-mention nyo kanina si Congressman Ko, at ulit natin sinasabi na siya na may makakasagot, sagot na nito. Because diba, sino pa makakasagot? Wala na the records eh. Pag hindi pa niya nasagot yan, nako, ano nangyari na, paano napalitan yan nung imposible. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte noon, there are only two people who runs the budget, Saldico and the Speaker. So ngayon po, do you support the idea po na ang dapat na number one na ma-invite sa mga Senate hearing regarding po sa mga flood control projects ay si mismong Congressman? Yes. Agree. And dapat po itong sasabi ko ay umaten talaga sa maging topic. Kung wala po siyang pinasag. Nagtatago nga sa US. Nagtatago na sa US. Alam mo. Hindi nyo alam. Ganun kagad si Tiangco eh. Okay mga kababayan po, mga latest update na nangyayari po sa ating bansa at abangan po natin ang mga susunod at nanawa po merong makulong, merong maparusahan, merong kung ano pa man ang dapat mangyari. So abangan natin kung basta ako sinasabi ko sa inyo, it's my own opinion bilang Pilipino na kung saan mas umaasa ako sa investigasyon na ginagawa ng Blue Ribbon Committee under the leadership of Marcolita. Okay, kita po tayo sa next video natin.